Nakabilanggo na si Denise Cornejo sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Inilabas na rin ng Bureau of Corrections ang mugshot niya. Pero may mga nagdududang baka hindi si Denise ang babae sa mugshot na nilabas ng Bucor dahil para sa kanila ay iba ang hitsura nito. Pero malaki ang posibilidad na nagbago na nga ang itsura niya dahil wala siyang makeup sa mugshot. Bukod dito, kahit tinakpan ng mga mata sa nilabas na mugshot, mababanaag sa muka ang matinding pagod na nararamdaman na hindi nakatakataka dahil sa masaklap na nangyari sa kanyang buhay. Makikita sa unang mugshot ni Denise, nakuha noong May 5, 2014 at sa pinakabagong mugshot niya, nakuha nito lamang May 2, 2024 na pareho ang kanyang tangkad, ilong at labi. Kaya walang dahilan para mag-alala ang netizens na nagdududa. Marami ang nagimbal sa sinapit ni Denise, lalo na ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kaya isang araw matapos siyang hatulan ng korte sa Taguig City ng habang buhay na pagkabilanggo, kaugnay ng kasong serious illegal detention for ransom na ikinaso sa kanya ng komedyante at TV host na si Bong Navarro. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kanyang abogado. Hindi naman ikinatuwa ng ilang netizens ang nilabas ng Bureau of Correction ng mugshot ng businessman na si Cedric Lee. Nakangiti kasi ito at parang hindi apektado sa parusang habang buhay na pagkakakulong na pinataw sa kanya matapos mapatunayang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na sinampa rin ni Bong Navarro. Tuloy na papatanong sila kung may nalalaman bang parating na good news si Cedric na walang kaalam-alam ang publiko. Nakangiti rin si Cedric sa mga videos na kuha ng iba't ibang TV news programs na sinadya siya sa National Bureau of Investigation Office sa Quezon City matapos niyang sumuko. Pero tila ipinagkanulo si Cedric ng kanyang mataas na blood pressure na isang pahiwatig na apektadong-apektado siya sa hatol ng korte. Nakadagdag din ang matinding init ng panahon sa stress na nararamdaman ni Cedric, kaya marahil hindi siya nakapunta sa Regional Trial Court ng Taguig City para basahan ang disposisyon at matukoy ang bilangguang pagkukulungan sa kanya. Ang NBI Medical Legal Officer na si Dr. Joseph Cruz ang humarap sa media at nagpaliwanag tungkol sa kalagayan ng kalusugan ni Cedric. The latest vital sign is hypertensive at 180 to 100 mm mercury. Tachycardic, mabilis ang tibok ng puso, 107 beats per minute, pahayag ni Dr. Lopez. Pero hindi raw kailangan dalhin sa ospital ang businessman na mananatili muna sa NBI office dahil sarado pa ang korte ng Taguig City tuwing weekends.